Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel ng Isa Shop. So kapag nagre-replant kayo ng halaman, may mga pagkakataon na natatanggalan ng mga petals or leaf, no? Or traps, yung inyong mga Venus flytrap. Tulad na itong mga nasa kamay ko ngayon. Sinala namin yan after ilipat, no, dito sa timba yung mga i-replant na mga Venus flytrap. Sinasana namin para kung may mga maliliit at ganitong mga naputol na parte ng plants, makuha pa rin. Itong mga nakikita nyo parang basura na lang to sa iba, pero alam nyo ba, pwede pa itong tubuan ng mga halaman o ng Venus flytrap. So gagawin nyo dyan, pwede nyo ilapat sa media at pwede nyo ring directly intentionally na itanim. Yung mga puti-puti na ganyan, yun yung pagmumula ng bagong halaman. So itatanim nyo lang kahit itong mga to, tubuan uli yan. Kaya sa Venus flytrap, huwag kayong mag-alala minsan kapag maliliit yung rhizome, no? Mabubuhay nyo pa yan. Ewan ko ba nga minsan kapag pagka malalayo at dumarating lang ilang rice, so minsan pinanghinaan ng iba, pero dito sa amin kahit na maliliit specks na lang yan ang parte ng plant, tinatanim pa rin natin kasi kahit na marami na tayong halaman, sayang kasi knowing na alam mo na mabubuhay pa yan, tatapon mo ba, di ba? Hindi. Kahit ito mga parte ng traps na to na hindi bumuka, tinatanim pa rin namin yan kasi minsan nag-strike pa rin. Yung mas mataas yung chance na mag-strike ay yung mga puti o yung mga nasa rhizome part, no? Kasi yan ay nandyan yung mga stored energy ng halaman natin. So ngayon, ito na yung mga nalinisan, pwede na natin itong itanim. So nagka-undergo sila ng dormancy, kaya ganyan yung mga itsura nila. Nililinisan namin yan, binabanlawan namin na 1 o 2 beses para malinis, no? Yung old media matanggal kasi kung hindi mo lilinisan yan, nandun pa rin yung mga contaminants from old media. So madaling ma-decompose yung inyong bagong media. Tapos tanggalin nyo na yung mga ganito, yung mga ganyang klase, no? Mahalaga dyan yung rhizome, ito yung puting part, ayun yung mabilis tubuan. Pero sabi ko nga, yung mga natanggal na parte ng mga hinatanim pa rin naman namin, ginagawa naming propagation materials. Tignan nyo kung gaano pa karaming tatanim namin. Ito yung galing pa lang sa isang cultivar. Ito yung bigmot. Yan. So propagate lang kayo kapag kinakailangan para may mga backup kayo. Usually naman pa nagpapadala kami more than 1 plant yan kung marami-rami naman yung cultivar na meron kami dito. Pero kung yan yung mga rare, hindi kayo pwede magpadala ng more than 1 plant kasi kami nga dito naubusan din ang pang mother plant namin. So yun lang muna siguro at ako yung magtatanim na. Ang way pala na pagtatanim ko ngayon ay hindi na ako muna naglalagay ng sphagnum mo sa paligid, directly ko nang tinatanim. Ganito. There, yung butas na ginawan mo ng butas, tanim mo lang. Ganyan ka-easy. Medyo pagi lang yung camera natin, hindi natin nalinisan bago mag-record. Pero kita nyo naman yung idea kung paano. Ganyan lang kadali na mag-replant ng halaman. Make sure lang yung mga roots niya nasa ilalim. Syempre roots yan Tapos yung rhizome niya ganun din. Yung masyadong ibaon yung halaman to the point na matabunan na pati yung mga new growth niya o yung mga traps niya na bago. Ganyan lang kadaling mag-replant. So guys, ito pa isa. Maganda rin pala na yung media nyo or yung paso na pagtataniman nyo medyo mataas, at least 3 inches.
para matagal bago mag-reflect. So yun lang muna, at marami pa tayong itatanim. At ang ginagawa namin ngayon, 2 cultivar in 1 tray para makatipid ng space. Kasi para kung may paparating tayo or may mga ipopropagate tayo, may space pa ulit. So yun lang, at ingat kayo at maulan ngayon. God bless and bye bye.